Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa itong kapupudaan. Balita karon! Naibunta, ganyan nga itong balita karon sa kalalaki, 38 anyos, supervisor sa Saka Transport Company. Napalgan siyang kauban nga wala kinabuhi dito sa Barangay Langtad, Siyudad San Naga. Natinga na lang mga kaubas biktima nga wala kini mo reply sukad pagkagahapon adlaw. Gituas mga kabanay nga giatake kini sa sakit kasing-kasing ang maong lalaki. Nagbinugtong kini sa pagpuyo sa lawak niini sa naasong lugar. Bisugyot ang kapulisan sa pamilya sa biktima nga ipaubos og autopsy ang patay lawas aron mawa ang mga pagduda nga adunay foul play sa maong kamatayon. Nag-courtesy call kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ang bag-ong napili nga hepe sa kapulisan sa siyudad, si Police Colonel Antonieto Cañete. Pasalig si Police Colonel Cañete sa mayor, ipadayon niini ang mga programa sa kapulisan pagpanalipod sa mga turista sa siyudad. Andam sab si Colonel Cañete pagpakigalayon sa lokal nga kagamanan sa siyudad pagpatunhay sa kahapsay kalinaw ubos sa iyang jurisdiksyon. Nakadawat na sa mga hinabang ang 40 ka pamilya na nasunugan sa Barangay Buaya, Siyudad sa Lapu-Lapu. Patod sa Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, iandam na sab ang financial assistance alang sa mga nasunugan. Nakikalayon ang mayor sa mga barangay officials aron mahatagan sa mga nagunang panginhanglan ang mga fire victims. Ulakip sa nadawat sa mga nasunugan, mga hygiene kits, food packs ug uban pa. Temporaryo usab nga gipahimutang ang mga lumulupyo nga nasunugan sa gym sa barangay. Dunay 4 ka sugarol ug hantak na dakpan sa kapulisan sa Badian Police Station. Naabtas kapulisan nga naghantak mga trabahador sa usa ka construction site. Wa makaikyas ang madinakpan sa kalit nga pag-abot sa kapulisan. Nakadawat og sumbong ang kapulisan sa Badian Police Station gikan sa mga lumulupyo ug gisabaan sa naghantak ang mga sugarol. Sagad sa mga dinakpan, mga pahinante, banday ug mason, tantang kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 ang gitakda nga pasakas kapulisan patok sa mga dinakpan. Tantang sa laing balita, gitakda nga maghimog tent city ang lokal nga kagamanan sa siyudad sa Sugbo alang sa mga bakwit sa Bagyong Tino nga magpahimutang sa mga eskwelahan. Ang mga lumulupyo pulos na wadaan sila panimalay sa gibanla sa tubig sa baha. Ngatod sa Bagyong Tino ang ila pinuyanan, miangkon ang mayor nga naglisod pa sila karon pagpangitang luna aron himuan og tent city. Sa pagkakaron, giuswag pa hangtod sa Nobyembre 20 ang pagpapuyo sa mga bakwit samtang nangita pa ang siyudad ug lugar alang sa himuon nga tent city. Patay nang miabot sa Tambalanan usa ka 51 anyos nga lalaki na misukol untas kapulisan apan mikagari ang armas. Birespondi ang kapulisan sa sumbong sa concerned citizen na dunay armadong lalaki nga ilang nasigpatan sa mga lugar. Sa investigasyon unang mibunot ang suspect siyang armas o gipamusil sa pundok sa kapulisan diha sa sitio Kalinaw, Barangay Carreta, Siyudad sa Sugbo. Apan mibaw sa kapulisan ug naigo ang suspect. Dali pa pagdaa sa Tambalanan ng suspect apan nakabsan kinis gininhawa ug namatay. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang kalibre 45 ug mga buhing bala. Karon, Gabriel Bunhok sa Super Radyo. Usa ka 79 anyos nga lola patay. Dedas magag usa ka motorsiklo ani report Super Gabriel Bunhok Super Gab pasok. Patay ang 79 anyos nga babae human kini nadasmagan sa motorsiklo dito sa Purok 4, Barangay Haklupan, Dakbayan, Talisay kagabi. Ang namatay mao si alias Marina, 79 anyos minyo nga nagpuyo sa neskutang lugar. Samtang ang nakadasmag mao si alias Jofin, 35 anyos nga usa ka sales executive nga taga Kalung-Kalung, Dakbayan, Toledo. Sa inisyal nga investigasyon nasuta nga nilabang sa karsada
kalsada ang idarana. Pero wala makabantay ang driver sa motorsiklo sa nilabanga. Nisuway siya og kumot sa brake sa motorsiklo apan awahin na ang tanan kay wala na kini mapungan og naigo gyud ang biktima. Gidalas tambalanan ng biktima apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Ang nakadasmag ang giataman sab sa emergency team o gikustudiya sa City Tuda samtang napaabot sa desisyon sa kabanay sa biktima. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Ang Super Radio Guam Logronyo sa Super Radio. O sa katao gisigiyag bully, lingan gidunggab, I speak aliog, kaniyang report. Super Guam Logronyo, Super Guam, go. Super Edgar, no, gumikan si Angga kaputungan to na si Angga Siligan. Gitanggong karon diri sa Guadalupe Police Station kini ko sa 30 anyos nga ulitaw kini mo sab siya nakadunggam sa Angga Silingan ato ga Domingo second round yan sa may Sudina o Sitio Sudina, English Birama, Barangay Guadalupe di Dakbayan sa Sugbo kini ga maog ulitaw ang migamit og ice pick o giliog niya pagdunggam ang Angga Silingan nga giingong kanunay niya nga magbuli. Sumapa niya nga sukat pa siya, bata pa siya, tamparuson siya nini og tukod ang mga singgitan, tutian og dili mga maayo nga pulong hinungdan. Kaya natong Domingo sa Kedlawn, samtang ang biktima nagbisi sa pag-tanaw sa iyang cellphone, kalit niya nga giduslak ang liog ini og ice pick hinungdan sa pagkalandig ini sa tambalanan. Sumapa niya nga nagamahay hinuon siya sa iyang nahimo nga krimen o nangayo siya o pasaylo nganto na sa biktima o nganto na sa mga kabanay niini. Kini si Guam Logronyo sa GMA DWW Super Radio Dapat Totoo. Balita karon. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batan-on, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batan-on, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. O kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatan-on. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo, gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batan-on, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Ay buntag, kumusta mga adlaw nga Martes kanatong tanan? Kumusta ninyo kabuntagon diya mga kapuso? Karo buntaga atong hisgutan ang mga sugilanon sa mga panghitabo. O wa tay laing panghitabo katutukan karon kini nitabo sa atong nasod. Kini nitabo ron nga nagpuntariya ngadto sa administrasyon ni BBM. Karon si BBM kung nagatubang pa siya gubat, kung gubat pa niyang gatubang karon, murag duhay ang kontra. External ug internal. External, of course, katong mga grupo nga gusto nga papahwaon siya, i-oust siya, ilisan ang gobyerno. Pulihan siya pagka-presidente. Internal, iya kaugalingong igsuon. Miunay sa pagbanghag o pagpamasangil nga siya, ilambigi sa drugas, di lang siya, hasta iyang asawa, hasta iyang anak, ilang pamilya. Subo ng external o internal ang itubang ni Bongbong Marcos karon. Ambot, di ta maka-imagine kung unsa ka ang ako naglisod ko ang to dugan man ta naglibog aning aymisan kung unsa ba gyud unsa ka awkward nga sitwasyon kada bang unayon kasi mo igsuon o ikaw igsuon mangunay ka sa imong igsuon ang utana mga taha medyo ka mupusta wa may bili nimo ang inyong dugo wa may bili ninyo ang inyong pagkapamilya pero usa lang na
sa labing bag-o nga development. Karon mo ni labing bag-o ron nga development. Sa dihang namulong ni si Amy Marcos sa katapusang adlaw sa rally or sa protesta gipasugdan sa Iglesia ni Cristo dito sa Kauluhan. Kanya, talking about awkwardness, awkward naman na bitong igsuon mag-unay or awkward nga sitwasyon ba nga ambot mo tuo ba ka o di ka ba ka mo tuo, drama ba ni or unsa. Ang laing awkward nga itong nakita o kapag ka, o sabay bilisaan ng pagka-awkward, kana bang pagka siluan, awa nga kung kuan, awas ko na ang bilisaan ng awkward, kamo dabi, tiksi ko sa tuwing bilisaan ng awkward, pagka-bakikaw, o mo din na. Pagka-bakikaw sa sitwasyon, ikay Pangulo Pananglit, ang mga tao, nag-tiyo mo sa atong unang adlaw o na itong Domingo, 650,000 ang mitunga aron pagprotesta, aron pag-auhag sa gobyerno nga mao na tinudon ang ilang pasalig nga dunay mapriso, tinudon ang pag-imbestigar sa mga taong nahilambigit sa mga dagkong proyekto nga gipangwarta diin namatyan gyud og mga tao. Kay ang kinayahan man mao'y di paila ug ni patagam. Ang kinayahan ni Segunda man sa daghanang mga pasangil kalabot sa pangurakot anang mga flood control project. Ikaduha nga pagka-awkward ug pagkabakikaw sa gobyerno mao ni. Nga kanabang ang 650 hapit gali mo milyon ka mga tao nga magrally, ikay giralihan ang imong gobyerno giralihan. Kunya ikaw mo ingon nga, o sige, pang-rally mo. O sige, kami pariho taguna-huna. Gani, usa ni sa linya ni Bongbong Marcos nga, ako gani mo ay nagputibukar sa iyang zona ni atong Hulyo. Nga siya, mo ni ilang linya ron sa administrasyon nga, kung wa pa hisguti ni Bongbong Marcos katong nakasapi sa flood control, dili ni mo ingon ni ini. Nga murag ni ulbo ang kasamok, ni ulbo ang pruiba sa dakong panapi o pangawat sa kwarta. Kay giabagan man ta sa panahon. Ang panahon man maoy mi provoke, kay gibahaan man ang mga taon, labi na gyud in taon ang taga-Sugbo. Kung di ka makabasol nga mga tao, masuko ang mga tao, magrally ang mga tao, mudok-dok ganito sa imong gagaan. Pero mao ni yung awkwardness sa sitwasyon. Awkward kayo ba? Now, akong giingon nga kung gubat pa ning giatubang ni Bongbong Marcos, mao ni number 1 ha, giatubang sa internal ug external nga kontra. Pero di na ako nahisgutan, ato nang ilain og hisgot ka ng ilang relasyon ni Amy Marcos. Arita sa lain nga development. Ang development ni kaduha, kadtong pag-resign sa executive secretary, nga gipulihan na karon ni Recto. Ang presidente midawat sa resignation sa iyang executive secretary hasta sa budget secretary. O gitudlo niya Recto karon nga executive secretary. Usa ni ka development mo itong tutukan karon. Usa lang ni kadagan makining development. Murag kada adlaw, kada oras, paspas ba ang dagan? Patod ba sa tong intro sa tong programa, paspas kaing dagan sa panahon? Dali kayo ang development. Katapos ang development, mo lagi itong speech ni Amy, but before that, arita. Gipulihan na niya si Bersamin. Sa usa sa labing, sa termino pa sa mga periodista, sweeping reorganization ubo sa Marcos administration, gipulihan si Executive Secretary Bersamin sa Secretary nga si Ralph Recto. Ang Assistant Secretary, ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs nga si Frederick Go, mao say mahimong Department of Finance Secretary. Kini restructuring
ilang nga gi-finalize ning pila lang ka mga adlaw. Karon ang mahug nga murag tuong kamot niya mao na si Recto, puli ni Bersamin. Ang presidente mi conclude nga maay na si Recto. Ang iyang eksperyensya ug ang iyang leadership mo'y naghimo niya nga strongest choice nga mupuli ni Bersamin. Kay kanabiyang executive secretary powerful kay na nga pwesto, gitawag nag little president. Pero dili ta magisgot karon sa qualification ni Recto. Ang ato istoryahan ang proseso, ang gihimo karon ni Bongbong Marcos nga pagpuli sa iyang tuong kamot. Kana bang, di ba, sa atong intro akong giingon nga, mura din natubang siya gubat, under siege, si Bongbong Marcos. Ngunsa man ni, spur of the moment ni, nga desisyon niya nga ilisan dayon niya si Bersamin. Hasta ang budget secretary, labi na kay katong budget secretary, gisgutan man tong saldi ko, isgutan mga inas Bersamin. So ato bang tuon, ang pasabot na tuon sa implikasyon ni ini. Unsit tilimad-o ni ini. Normal ba ni nga buhaton sa usa ka general? Kung general ba itawag ni Bongbong Marcos, nga magplano, usa niya pag-alkontra ron, kining tanang misunggal kaniya o sa iyang administrasyon. Mao ba ni ang labing haom, labing normal, labing correct nga buhaton in times like this? Ikatulong pangutana, how would this affect sa iyang administrasyon, how would this affect also sa lokal nga pangagamhanan? Nato, niya Sugbo, niya sa mga locality. Or, mutuo ba ta sa ilang giingon, labi na sa tikpamaba ni BBM nga gidawat ni ang maong resignation ni Bersamin arlo sangan sa delikadesa nga pagpakita nga ang gobyerno ni BBM mutabod anang kuan delikadesa. Ada ta magsintro sa atong diskusyon karon buntaga mga kapuso. Kanang nakabasa ba mo adtong kuan Art of War ni Sun Tzu? Matod pa kada bitong mga general nga magplano gubat. Usa sa iyang mga teorya sa iyang libro Art of War ni Sun Tzu. According to circumstances, nga favorable, one should modify one's plan. Sato ba, normal na nga mag-usap-usap kuno ka. Depende sa circumstansya. But di ta malimot nga tanang warfare is based on deception. O nagisulti sa Art of War nga, sugutang sa dili, nagadikas panggubatan, ang deception mo yung numero uno ni mong hinagiban. O sa man ang deception, kana bang pagpamintaha, kanang sabay, turk magabinisayaan ng deception, panglingla, linglahon nimo ang imong kontra. There are 5 essentials for victory. He will win who knows when to fight and when not to fight. He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. He will win who prepared himself, waits to take the enemy unprepared. He will win who has military capacity and is not interfered with by the sovereign. Ato balikon tong kuan ba punto nga
he knows how to handle sa mga inferior o superior nga puwersa. Unya makamao siya pagprepara siya kaugalingon. He knows when to fight and when not to fight. Doon ay usa diha sa iyang daghan manig mga teorya ni si Sun Tzu sa Art of War. Atong gitan-aw kung usa ba sa mga teorya diya kanang usap-usap sa estratehiya, usa na. Now karon sa iyang estratehiya karon nga kuha diya iyang tuong kamot, giilisa diya laing tuong kamot. Gitawag nato na in English og kanang changing horses at midstream or in midstream. Sugod ng duwa, nagsugod ng gubat, nagsugod ng lumba, mubalik ka og laing sakyan, laing sakyanan. Mao na. An mao na usa para nako usa sa mga telling. Mangut mao nangutan ta rumutaga sa man itilimad uni. Duna ni pasabot. Would you consider this nga helpful nga tactic nga gigamit rules administrasyon nga alisan ako akong executive secretary? Importante ba kaya ng opisina sa executive secretary? Little president na. Bisag kinsa malingko niya, to dit na mag-iskot recto kinsa ako is giunsa nganong gipulihan niya at this time. Nga mura gisiging-siging na siya sa daghang mga protesta ug mga rally. So ito pangutana unsa man ay? Unsa implikasyon, unsay tilimadon? Normal ba ni husto ba ni iyang gihimo? O wa siya kasabot siyang gibati? O iyang giilisan ang iyang executive secretary? Ini ang pugong sa pulis. Inhawat ang kadiyot kayo, commercial ta. Namoy hunahuna diha, utanan na to, karubuntaga mao ni. Kung sa inyong lantaw, doon na baboy basa. Kaya laylay magitang interpretasyon ko, no? Labi na nato as ayano nga mga di manggita mga matawag nga political analyst, pero as ayano citizen. Yano nga mga tao si basa na to, ana. Karabang ang imong sinaligan nga tao imong ilisan during mga kalisdanan o mga challenges nga ingon ini gibatyag karon o nasugatan sa administrasyon ni BBM, sunod mahitabo. Di ba sa pangulbaan? Oras alas Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Sa iyang pag-ilis ni Bersamin, ang iyang himugatan pagsulti nato mao nga mao ni good kuan kanang kalifikasyon ni Recto ipuli nato ni Bersamin tungod sa iyang eksperyensya, tungod sa iyang leadership, siya strongest choice to succeed Bersamin, ang little president. Kay kini si Recto nangaraan na ni nga magbabalaod kanhi Senate President pro tempore sa wa pa masud sa kabinete ug maoy nahatagan sa kredito nga naka-maintain og fiscal stability sa ato gobyerno. So napuli po sa pwesto ni Recto sa finance mao kini si Go. So kini si Frederick Go itudlo na ni last year as Special Assistant for Investment. Karon siya ni Puli sa Department of Finance. Kay matod pas presidente kana siya nag-reflect ni sa akong kumpiyansa sa iyang abilidad to steer the economy and lead investment policy at a critical time para sa administrasyon. So puros gud pagdaig. Nining duha of course, imo gud ang pinili. Ang imo na yo nagsaway. Imo man ang pinili. Kanang mga tawhana mao man ni magrepresentar nimo pero dili man na mo importante lagi. Di na to isgot taw ngilngig ni mga tawhana, ngilngig kay ni Recto, ngilngig ni Sigo. Ang ato pangutanan nganong giilisan si Bersamin? Unsa may implikasyon ani? Kada pareho ko ning boxing ba? Manny Pacquiao, das Freddie Roach. Di ba, Freddie Roach may trainer. Onya, nagsige nagbakbakan, nagsige ng boxing pagka round 3, ilisa ni Mas Freddie Roach. Naog na sa ito, Fred, laog sa dito, ilisa kaglain. Muna ko punto.
unsa implikasyon ni ini? What does this tell us? Unsa man? Wa mo kakitag mga timailhan ngano ni mohimo kang ingon aning desisyon pagtangtang sa tuong kamot nimo? O sa importante kaayo nga posisyon. At least atol pag yun ining panahon nga wala kanang gisiging-siging siya sa mga protesta sa hapit mo milyon ka mga tao nga nagpundo o nagpundok dito sa kauluhan. Ato bang tanong na nga ito magkapuso, ipangutan ng Super Kevin, Baby Kevin Blue, doon naman, Kevin Jones di ay. Unsay sulti sa mga tao o magkapuso, Baby Kevin, go ahead. Maayong buntag, Ay buntag, go ahead. Unsa kay mga opinion sa ato mga kapusong tigpaminaw? Ato kining paminawon. Ang pag-resign ni Bersamin sa kung tanaw kay talimad-on jud siya nga maayo tungod kay nagbaton siya og kanang delikadesa bitaw para di siya papagan sa administrasyon ni Marcos. Kanara. Para nako di ni maayo ang iya nga pag-resign. Wa siya kuan loyalty siya nga amo, no? Human siya gi palambo og maayong pagam sa presidente, pero iya ra gyapon gibiyaan ang presidente. Lunod patay dagyo siya hantod og human si Marcos siya nga termino or dili. Kinahanglan iya nga suportaran. Di ba? Anong miatras man siya. Basin nakapanimaho siya og di maayong baho. Mao nga ni kuan na lang siya. Tanaw na madamay magkuani, pero buto na naon nimo. Trabaho lang ka diha, wa kay labot na mga anomalya. Imo na panalipdan ang imuhang amo. Mao gunay naghimo sa nimong tao dagon, no? Isikat kag mayo kay himo ka dihang executive secretary. No? May pa din mo ang sekretary sa barangay kay bisag singita ra sa mga silingan parinti nga undang na diha kay kurakot kay ka barangay secretary naa gyapon pagka toy-toy ba ni kalaki. Maayo ang ilang desisyon nga ni-resign sila samtang doon na investigasyon nga himuon kay gi-mention man sila sa nagpasangil. Unya haron sa di ma-impluwensyahan ang investigasyon. So para nako maayo lang gibuhat isip delikadesa kay naa may pasangil. So di sa ko makayon nga telemad-on ni nga questionable nga telemad-on kay pag ako po silang side dapat mo resign ko kay naa may pasangil. So kung ma-probar nga dunay pasangil ni nila ang dunay kamatuoran ang pasangil, mainis lang bitayon magtuwad. Daghang salamat. Maratanang bitayon magtuwad. So gitudlo ni Marcos ron si Ralph Recto, ang finance secretary niya mo nagpulihan pa ng finance secretary siya ni puli ni Bersamin. Ni puli sa direkto pagka finance secretary si Frederick Go. So, mo ni ang linya ni Claire Castro, ang tigpamaba. Both officials respectfully offered and tendered the resignations out of delicadeza after the departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly nga giimbestigar karon and in the recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Doon na kuno yaron nga ang administrasyon ni BBM makahimo pag-address appropriately. Labi na kipasangin apil magingan lamang lang saldi ko. So ni Ingos Castro, si Bersamin o si Pangandaman, ang budget secretary voluntaryo nga mi-file sa ilang resignation o gidawat ni gahapong adlaw. Pero hinundo mo, atong usang adlaw lang, last other day lang, wapay Lunes. Pwede pa malibad ang Bersamin. So sa resign, di yan nyo kuhaan ng ako mo resign. O pagka-Lunes, wapting 24 oras, resign di, gidawat i-resignation. So muna ito giingon ba? Mura gubat ni. Ang gubat ni kuan kanang deception. All warfare is based on deception. Matod pa ni Sun Tzu sa Art of War. Hence, when able to attack, we must seem unable. When using our forces, we must seem inactive. Ato pa di ay aron ka nga mukuan nimo ng
Ay mong kontra, di magtuo nga kusgan ka, magpaluya-luya ka. When we are near, we make the enemy believe we are far away. When far away, we must make the enemy believe we are near. Kaya mo, nagitaw deception. Appear weak when you are strong, and strong when you are weak. Kana puntuha mo ako gusto himugatan. Unsa man na, kana pagtangtang nimo sa imong tuong kamot na sinaligan as presidente is a sign of weakness. Nagpakita ba sa BBM ron sa susama si gisultis libro nga you appear weak when you are strong and you appear strong when you are weak. Unya kung imo matod pa ni ingon ang libro, if he is superior in strength, evade him. Maayo patuga-tuga. Kung mas ligon pa nimo ng tawhana, ayaw ko pa dool. Attack him when he is unprepared. Appear where you are not expected. The general who loses a battle makes but few calculations beforehand. There is no instance of a country having benefited from prolonged warfare. Meaning, nga doon na ganit akong gubat, di makabenepisyo ang nasod kung dugay o malaygay ang gubat. Nanibuti pasabot sa iyang libro. Karon ra ba, ato may kumparar ning murag gigubat ni BBM ron. Internal o external forces. O kining tanan tungod sa ilang kabuang ra gyud. Well, para nato nga biktima sa kabuang, biktima sa pagpangawat, para to kabuang ni. Pero para nila di kabuang. Para nila diha nga nasa gobyerno normal ni. Masulbis gobyerno manapi gyud mi. O man na sila una-una. Ngan lang migbuang diri ko di mi manapi diri sa gobyerno. Normal ni para nila pero nato nga nalumsan tas baha. Nangayabo ang atong mga kabtangan, nang hapay ang atong pinuyanan, nang lutaw inyo mga sakyanan. Naglutaw kas lapok, bayra bag tubig lang lapok yun, ang imong agian ron sa lugar. Sakit kayo palang dungon nga maunay na hitabo tungod sa kabuang ng mga tawana. 24 minutos na. Bugong sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna! 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 Yan itong adlaw nga Domingo, migawas ang balita na may resign si Executive Secretary Bersamin. O nabihin niyang pamalibad nga siya may resign. Matod niya, wa siya masayod, diingikan ang mga espekulasyon. Para niya espekulasyon lang, tagataghap lang. Ang iyang resignation nga, yugunhugunan lang. Apan gahapon adlaw Lunes, ang balita nagingon nga gidawat ni BBM ang iyang resignation. Why 24 oras gikan sila pamalibad? Hangtod sa pagkumpirmar nga tinuod gyud ay ang espekulasyon. Kalit lang giilisan ang tuong kamot sa presidente. O kalit lang ibutho ang laing mangangan nga mutabang kang BBM paglawig sa unahan. Taliwan ining sipa o sibaw nga singgit sa katawhan nga tarungon sa iyang administrasyon ang pagtinuod silang pasalig nga dunag yung mga priso sa wapay Pasko gumikan sa pagpangawkaw. Karon, nga nag-ilis na siya ang mga sinaligan, mahug ni anang gitawag nga changing horses in midstream. Karang maong termino na popular na sa kampanya ni Lincoln sa Estados Unidos, diin iyang giawag ang mga Amerikano nga di siya ilisan pagka-presidente. Ang mga Amerikano, kinahanglan di mo ilis og kabayo samtang mutabok og suba. Piligroso nga suba silang nasod. Kay dunay civil war dito higayon na sa Amerika. Sama usab ni Marcos karon. Taliwas nagpungasi nga tiyabaw sa kasuko sa katawhan nga nangayog accountability ug transparency, midali-dali paglayat sa laing kabayo uban ng pahinaot nga hiatod siya sa kalampusan. Mao nga mahinaot na lamang kita nga di siya malimbuad sa bag-ong kabayo nga gisakyan nga usa ka timaan sa tuman niyang pagkaratulon. Panghuna-huna! 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 Pwede oras mga kapuso, manako Super Dundon Villa Carlos, Alan Haka sa transmitter, TV Kevin Jones, direct, atong news director si Super Antifats Inso. Salamat ninyong tanan. Ay kalimot ang balita mo sunod na sa DZWB. Og ang nagpunang balita na pwede labasa. Og atong unang drama sa hapon 12:30 alang kanimo kapuso. Salamat. Hagtudugma. Bugong sa pulso.